Gaano katatag ang pananampalataya mo sa Diyos? Mapagpalang araw ng Martes, kapanalig, dakilain ng Diyos na buhay sa patuloy na pagkakalob sa atin ng buhay. Kung buhay pa tayo ngayon, pagkatapos ng pandemya at ng mga karanasan natin ng pagkakasakit, aksidente, mga sakuna at iba pa, yun ay dahil sa grasya ng Diyos. Everything is grace. Kaya lagi tayo magpasalamat sa Diyos sa lahat ng panahon at pagkakataon sa ating buhay. Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Marinig natin ang pagpanumbalik ni Jesus ng buhay ng anak ni Jairo sa ating mabuting balita. Pagkatawid ni Jesus sa lawa na sakay sa bangka, pinagkulumpunan siya ng maraming tao sa tabing dagat. At may dumating na isang pinuno ng sinagoga na nagngangalang Jairo. Nagpatira pa ito sa kanyang paanan at pilit na ipinakiusap sa kanya. Naghihingalo ang aking dalagita, kaya halika para maligtas siya at mabuhay sa pagpapatong ng iyong mga kamay. Kaya umalis si Jesus kasama niya at sumunod din sa kanya ang mga tao na gumigit-git sa kanya. Nagsasalita pa si Jesus nang may dumating galing sa bahay ng pinuno ng sinagoga at sinabi nila, Patay na ang iyong anak na babae. Bakit mo pa iniistorbo ngayon ang guro? Huwag kang matakot. Manampalataya ka lamang. At wala siyang pinayagang sumama sa kanya liban kina Pedro, Jaime at Juan, kapatid ni Jaime. Pagdating nila sa bahay, nakita niya ang kaguluhan. May mga nagiiyakan at labis na nagtataghuyan. Pumasok si Jesus at sinabi, Bakit nagkakagulo at nag-iiyakan? Hindi patay ang bata, kundi natutulog lang. At pinagtawanan niya siya. Ngunit pinalabas ni Jesus ang lahat, at ang ama at ang ina lamang nito ang isinama at ang kanyang mga kasamahan. Pagpasok niya sa kinaroroonan ng bata, hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, Talita kum. Na ang ibig sabihin, Nene, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. At nooy di bumangon ang bata at nagsimulang maglakad. At nagkaroon ng pagkamangha, malaking pagkamangha. Mahigpit na iniutos ni Jesus sa kanila na huwag itong sabihin kanino man at sinabi sa kanila na bigyan ng makakain ang bata. Muling pinatunayan ng mabuting balita ngayon ang kahalagahan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Hinihikayat tayo nito na manatili ang ating pagtitiwala sa Diyos. Ang ating malalim na relasyon sa Diyos ay lalaging nagbibigay sa atin ng pag-asa. Mga kapanalig, ang babae na 12 taon na ang inaagasan ay gumaling dahil sa kanyang pananalig. Hindi ba't sinabi ng Panginoong Hesus sa kanya, Anak, iniligtas ka dahil sa iyong pananampalataya? Ang anak ng puno ng sinagoga na si Jairo ay nagpatira pa sa paanan ng ating Panginoong Hesus upang pagalingin ang kanyang anak. Pero ito palang anak niya ay patay na. Ang ating Panginoong Hesus mismo ang nagsabi sa kanya, Huwag kang matakot, sumampalataya ka lamang. Mga kapanalig, ang pintuan ng tulong ng ating Panginoong Hesus ay nakasalalay sa lalim ng ating pananampalataya, pagtitiwala at pag-asa sa Kanya. Ito ang pinangahawakan ko na sa tuwing may pinagdadaanan ako sa buhay, katulad ng karanasan ko at ng aking pamilya kamakailan. Ang kapatid naming bunso ay may mga 4 na taon nang may sakit sa puso. Dumadalas na ang paninikip ng kanyang paghinga. Nakiusap siya sa amin na kung maaari, maipagamot na siya. Dahil kailangan na siya ay sumailalim sa angiogram procedure upang malaman kung ano ang status ng kanyang puso. Buong pagmamahal namang nagpadala ng tulong ang aming ate. Matapos ang angiogram procedure, sinabi ng doktor na mangangailangan ang kapatid namin ng bypass heart surgery. Parang lumaki ang aking ulo at napaiyak ako habang kausap ang doktor. Sinabi ng doktor na gagawa ng paraan at hahanapan ng tulong ang kapatid namin para maisagawa ang bypass heart surgery. Sa ngayon, buo ang pagtitiwala na magbubukas ang pintuan at awa,
katabag ng Panginoong Hesus. Darating ang tulong ng Panginoong Hesus sa tamang panahon. Amen. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nagme-message sa amin na humingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong kasama niyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang bagong taon 2024 ating ipagkatiwala sa mapagpalang kamay ng Panginoong Diyos nating dakila.